be a speaker of the 16th anniversary of the Jesus the Healer Assembly of God. Okay? So, congratulations. Actually, kulbaan ko aning kaning invitation. Abi na ko puno kay simbahan. Naadyo dito, nagalingkod, aso-aso dito ang luto. Pagkapun na mo, wala nagigdo ka na impuranan, wala nagigdo nagigdo akong comment. Secret lang di ay. Atay paniod to niya, basta anniversary na ipaniod to. Pero wala aso-aso, secret kaayo. Congratulations sa atong tanan. It's 16th anniversary of God. Kung sa taong pa ni dalagita na ang ato ang simbahan. Dalagita na o tungod kay dalagita, it becomes very, very attractive. Ang atong simbahan karon nagasugod na sa pag-attract sa mga katawhan, nailhan na ta nga simbahan, nga tinuod nga simbahan, nga ang gialagaran is tinuod nga Dios. O ang atong hagit karon nga kabuntagon, ang atong nasugdan, atong tiwason. Ang atong nasugdan sa maayo, tiwason pud nga maayo. O sa gibasa kanina sa atong text, I am inspired by Apostle Paul's writing. Daghang sinulat si Apostle Pablo sa mga churches, and I am always considering this in my messages. Ganahan kay kung basa sa iyang mga sinulat. O special pagkaroon nga kabuntagon, ang iyang sinulat sa iyang best friend and pastor nga si Timothy. O kung mahisgutag sinulat ni Apostol Pablo, ato gyud una-una nga kita kini apil sa iyang una-una. Nga kita sama kay Timothy, a young pastor, ulitaw nga pastor, iyang best friend, iyang gihagit nga kaya mo natin yun yung magana. Okay, ikaw lang dyan. Sa 2 Timothy, iyang gihagit si Timothy nga magpadayon si Timothy sa iyang nabuhat na. Kung moingon si Apostle Pablo, I have fought the good fight, I have finished the race, I have kept the faith. Nahuman na ni Apostle Pablo, o here is Apostle Pablo, gipasa niya kay Timothy ang responsibilidad. Nahuman na niya, nasa prisuhan siya aning panahon na, o iyang gipasa kay Timothy. Nga padayunon ni Timothy ang iyang vision sa mga churches. Shall we pray? Father in heaven, thank you for reminding us what Apostle Paul has motivated Timothy. Like us, Lord, we need more and more motivation. Lord, we need your power through your Holy Spirit to motivate us to finish well what we have started. Salamat sa imong pahinumdom, Lord, sa Jesus the Healer Assembly of God in the celebration of His 16th anniversary. Himuha kining challenge sa amo ang tanan, Lord. Gusto na mo nga mula-hutay kining nga simbahan, magapadayon kining simbahan, magapadayon ang mga miyembro ni ining nga simbahan nga mag-work as a team to have a successful church nga imuhang kahimutan. Salamat kay Lord, magauban ka kanamo karon sa among panimbangon. Karon nga buntag, Lord, ang among presensya ma-feel namo in our hearts, in our minds, in our worship with you. Kalipay namo ikaw, Lord. Ikaw ang makigsulti ka namo, Lord. Sa kinasing-kasing o madalan namo kasindiin kami, masangyaw po namo, madilit namo kini ikaulaw ang among pagka-Kristyano, ang among pagka-member diri sa simbahan, ang among pag-worship diya kanimo as our Jesus and Lord. Lord, be with us. In Jesus' name, amen. Okay. So, atong basang o usod ang basihan sa ato ang panimbang karon nga kabuntagon, matod pa, I have fought the good fight, I have finished the race, I have kept the faith. Sabi ni saya, gibugno ko ang maayong pakigbugno ay, natapos ko na ang akong pagdalagan sa
salumba, ginabantayan ko ang akong pagtubo. Okay? This reminds us nga ang pagpanimbahon is like a journey. Just like ang atong pagkinabuhi is also like a journey. So, kung mudagan ta sa lumba, kung contest kini, mudagan ta nga may perseverance, nga may tumong, nga mula hutay, nga moabot yun sa finishing line. O when we speak of journey, there are different kinds or ways to have a journey. Kung sa biyahe pa, na ay airplane, paspas kayo, na ay train, I was given a chance to have a ride in the world fastest train. Grabe no? World's fastest train. Sa France, 2 hours lang mo biyahe, north to south, o niya, kung airplane, more than 2.5. So, mas paspas pa gani ang train kaysa plane dito. So, there are pinaspasay na biyahe, there are hinaypod na biyahe, na imurag bao na biyahe, na imurag grabe nga sirit ng dayon, pero sa atong pagbiyahe, dapat kauban nato ang Ginoo siya. Maskin hinay, basta kanunay, mula hutay, till the second coming of Jesus, nga dili paling-paling, dili atras abante, no? Kung mobiyahe ta og jeep or bus, siguro adunay atraksyon sa palibot. Kung ang imong biyahe layo-layo pa, makita kag attraction sa palibot, distraction, temptasyon, buhunong ka, mupahulay ka, ma-entertain ka dapat di anang mga distractions, dili ingon ana ang pagbiyahe nato as a church or as an individual. Okay? So, dedication is important. So, there are 3 action words na makita nato sa ato ang text. Fight, the good fight. Gipugno sa maayong pakigbugno ay. Gihuman, gitapos, finish the race. Gitapos ang pagdalagan sa lumba. O keep the faith, gibantayan ang pagtuo. I-memorize lang ninyo, dahil lang nakaayo. No? So, fight the good fight, finish the race, keep the faith. Let's start with item 1. Fight the good fight. That is, okay. A good example are games like basketball, like boxing ni Pacquiao. Fight the good fight means dili lang ni dula-dula. If we are members of this church, truly members of the church, dawata ang hagit ni Apostle Pablo. Fight the good fight. Dili dula-dula, dili simba-simba, dili manglimbong sa kaugalingon, o dili pod magpalimbong. It requires perseverance. It requires perseverance, or which means continued effort to do so, to achieve something. Mula hutay. Efforts kinahanglan. Paningkamot sa pagkabot, kung sa man ang kabot. At the end of the race, at the end of the fight, we should strive to have trophy, recognition, achievement, palakpak, or whatever. Ato na siya hinumdumon. The church has the vision, pero wala na nakita. Memorize naman siguro ninyo, mga diwala na. Asa man ang vision na to? Asa na pastor? Memorize na siguro na, wala naman dito. But this vision and mission is very important. When we fight the race, kabalo ka kung asa ka pa ato. The vision gives us the picture of what the church is interested to achieve. 50 years from now, 20 years from now, wala na si Pastor Dimhe, but the vision gives that picture unsa ba yung gustong makapot ni ini nga simbahan.
and to put it to ourselves, unsa ba gyud ang imong vision sa imong kinabuhi? What is that picture you have in your mind nagaputol nimo 20 years from now, 50 years from now, or before the rapture imong anak ka? That's vision. And the mission is, what is it that you will do to achieve that picture or that vision? And the strategy is how we will have to do it. When you read the vision of churches and missions, mao jud ni unang inyong tan-awon as member, and then you will have to work for it because pastor alone cannot do it. Dili lang po ng vision, mission, ibutang diya sa gawas o agi-agian lang, but sincerely and heartily, mauni siya ang atong tumong. Unsay atong gustong mahitabo, nganong naata diri. And putting it in our scripture, fight the good fight, we must fight against everything that could hinder or stop us from loving Jesus Christ. If Jesus is the center of this church, loving Him, through worshiping Him, serving Him is very important, but there are hindrances, obstacles to do it. Samukon ang atong kinabuhi usahay. Lisod, pag-fight a good fight. But, just like when you play the game, basketball ba na siya or kanang speaking of Pacquiao, na siya dito sa US, kapila siya naging champion. But the strategy in competition always include know your opponent. Know who is the opponent. Kalaban sa atong simbahan. Kinsa man ang atong kalaban? Satan is our enemy. Dili gusto ni Satan nga mapuno ni nga atong lingkuranan. Nagsugod na ganit hagit-hagit ng atong pandemic. Anong Domingo pa jud undangon ang simba. Ang mass gathering sa simbahan, iba ni wala. Unya open ang mall, open ang mga kanang parking, open ang mga resort. Ngayon ang simbahan pasarado Domingo. Unya kay mahadlok man pud ko matagdan og mo. Anhi ko, ako siguro matagdan o ako matagdan. So at least karon fully vaccinated na me. So you are safer with us. Di undan po kong simba, kay dagpo lang daw. So atong Domingo lang nagsugod og simba sa Carmen. So, dagan-dagan sila natong excited. So ingani, Satan, the world system is not in good partnership with us, especially karon. So, enemy, the Satan should be considered as our opponent. May nung mo kanagay Sabado, pagka-uman, siyempre Domingo, manimba ba ko uma? Sabado pa lang ha? Ay, ako ko'y salina, di na lang ko. Ay, dagan maglabanan, di na lang ko. Ay, kinsi mo pantes ka na ba? Kinsi mabilin sa balay. Hangtod, wala na manimba. Diba? That's an opponent. Kunya, kung atong i-allow na siya nga may mga pildi sa atong mga plano sa pagpanimba, unsa na lang, ay pa ang balay, bibiyaan, ay pa mga baka, baboy, bantayan. Ang Ginoo, dili anion, dili simbahon. So, masuko ang Ginoo, no? So again, let's go back. Kung athlete ka, we should also know the opponent. We should learn about the sports. Dili ka appeal ng basketball kung dili ka player. Dili ka kabalo sa rules. Dili ka kabalo sa oras, sa play. Kung sa running, where is the finishing line? Kung sa man ang imong lane. How much time is required to run? Kinsa man ang imong opponent, kinsa man ang imong team. Katawanan pa dun kay kung relay na siya, bakit ang imong kahoy, ipasa mo sa laing kauban, dili sa imong nga kauban. Daghang katawan na if the person simply joins, kay char-char lang, wala siya kabalo unsay ining isudlat, wala siya kabalo unsa kini nga pagtuo sa iyang kaubanan, unsa kining job.
very important, dili pa late kaayo to start with that vision, with that mission, with that strategy nga kini ang atong himuon working as a team. Unsa man ang dangers sa ato ang pagdagan, sa ato ang pagtula, what will be counted as foul, and what if ma-foul, what if, ansinan nato na siya. Again, just like many actors, writers, Pacquiao, nag-practice na siya sige. Sa iyang pag-practice, itanaw ang strategy nga gigamit sa iyang opponent. Kung diin weak, dito niya tirahan ang iyang kauban. Kung diin siya strong, dito pod niya paspason o gagamit kining iyang skills at ngadto sa iyang opponent. There are strategies to be done. Practice, exercise, good quality food, vitamins, discipline, tanan. Just like coming to church, dili lang ta manimba kay, sorry ha, dili lang ta manimba kay gikuha. Sorry ha, ako lang na pagi. Kung dili excited ta, unya kuhaon pagyud ta, muanhi ta. That's the idea. Despite the storms, despite sa baha, sa luno, sa kung sa padyang rason, we should strive, we should struggle, we should improve our ways, no? So, naatay himuon. And do not forget nga dili ni assignment lang sa pipila ka mga opisyales sa simbahan, from the eldest to the lowest member of the church, paliho ni nga naatay trabaho. Gihimo ta sa Ginoo para magtrabaho. Gihimo ta sa Ginoo kay naatay trabahoon, naatay purpose. Dili man ta parehatanan, isa lang man ang pastor, nya isa ko nga alalay, naay mga isa pod ka leader, dili tanan, but in your simplest way you can contribute for the achievement of the vision, mission of the church. Maski sa pagkanta, maski sa pagpatakpa, maski sa sana usher diha, tindog, abi-abi, lamano, walking kayo na siya, is one contribution you will have to excite other members to come. Kana mag-smile-smile mo niya, mag-abi-abi, kung labi na yung magdala mong daghang kauban. It is a kind of assignments we have to do. Okay? So, we must fight. We must fight against everything that could hinder or stop us from loving Jesus. We should fight against everything na sa gabal dinha sa ato ang pag-worship sa ato ang Ginoo. O labaw ng importante, dili nato ikaulaw ang atong pagka-Kristiyano. Nanay mo adto sa inyong balay, Muslim, parang balita, wapo yun, no? Walang kabalik kong Muslim. Nanay mo adto nga, saksing liba, pero tinuod sila. Saan ang imuhang? Kung sa ipaminaw sa ato ang pagka-Kristiyano. Paling-paling? Nganong paling-paling? Because your fight is not a good fight. You don't know what is called job, what is this church, what is evangelical church. You didn't read the Bible, you didn't attend fellowship. Daghang kulang. So we cannot fight the good fight. We cannot become a winner, but a loser because we lack something. Knowledge is important. Then number 2, finish the race. Finish the race. If we join in the running competition, dili magpahuway, dili mo atras abante, diba? Dili dagan gamay, pahulay daghan, di yung kaanang makaabot o tamang oras sa finishing line. So, God wants us to be a good player, to be a good influence, to be usable. And God wants us to be obedient
obedient to rules, to care for others, hangtod nga makapot nato ang corona, trophy, or recognition. Matod pa sa kanta, dagan sa lumba may kinabuhi, may ganti nga nagulat, ana ang mga Kristiyano, there is a race. You have to run. Let us pray for the power. Give me power every hour, every day. Ana ang giingon. Nga, sa ato alang kaugalingon, muluya man ta. Sa atong kaugalingon, daghan man ang distractions. But let the Holy Spirit be with us in this race until we go to the finishing line. Dagan sa lumba ning kinabuhi. Okay? So, matod pa sa quote, quitters never win and winners never quit. So ato una-una bahala nasa ulahi ka kaayo in a competition siguro nga mga 50 or 100, iwit kaayo ka. Pero sige nag-iwit basta nahumani mo ang race, you can tell the world that you were able to join the race. No, accomplishment na nga mahuman jud ka sa race nga muatubang ka sa Ginoo, dili mag-ingon ang Ginoo sa magkanundang man asa ka nag-adto sa kagikan. Mas hinay basta kanunay makaabot ka sa finishing line, and maybe at the end of your journey God will have this commendation. Well done, my faithful servant, my good and faithful servant. Welcome. Okay, welcome pa ta sa Ginoo. Okay? So, what we have started, let us finish it well. This means commitment. And when we talk of commitment, commitment means make promises of what job members are going to do. So again, kami ni Pastor, nag-challenge me sa inyo ha. Daghang taghimuonon ayaw pasagdi si pastor o ang mga deacons to the lowest member sa edad, to the eldest sa edad. Wala ta nagkwenta og edukasyon, wala ta nagkwenta og kabalo mo siyang in English, tagpilang na sila, kay mag-in-English na sila, dili ingon ana. Ha? Or kung unsa man ang imong abilidad, because a church have different kanang members, different kinds, just like the body na ay mata, dalunggan, batbat, liyan, ilong, kamot, tiil, lain-lain ang function anang parts of the body. Dili talaga naman ako kay mata ka, makakita ka, ako ilong naman ko, magsimot ra ko humot og baho. Dili mo ana, we are designed na lain-lain ang ato ang functions, lain-lain ang ato ang contribution na himuon sa simbahan. Like in an orchestra, lain-lain nga mga instruments na dagkog tingog, gagmayng tingog, but with the director directing the more than 100 players in the orchestra, it will be blended with a result of good harmony. Good harmony. So kung naatay mga 100 na nag-contribute, dili lang magapanaway sa iyang kaugalingon nga organisasyon, then we will be blended together to result into a very, very nice music. Dili noise. No? So, sa history ganina, ipataas ni Brad Shalomar kung kinsa tong original Jubilee nga member. Kami lang duha kami lang tunod ni Bini. Mga bago ni. Wala nakatiwas ang mga oratuna o original nga mga members. Sa sunod ka nga anniversary na agyapon mo? Okay, so, okay lang kung mawala sila, basta mawala sila, dili sila nawala sa Ginoo. Wala kay problema kung namalin sila laing nga churches. Ayaw lang po adto sa kulto. Wala kay problema na. Kung naamoy silingan, kung doon sa inyong simbahan dito is alliance, wato mo alliance, di ba may masukuan na. Pero kung adto mo sa silingan, ninyo nga,
mostly, lain na. Lain na. So, ingon ani, nawala man ang uban, diri sa church, kung wala sila nawala sa Ginoo, ang gipundar nila Pastor Biromoy na hapon, ang gi-introduce sa ilahan ng mga Bible study sa mga previous na pastors, naturok to siya nga seeds kay naa sa good soil ni adto, no problem. Dili nato na siya dinato na siya kapugngan nga magpasilong sa lain na simbahan. Kamo wala lang mo nagpasilong, nagpuyo jud mo diri sa church. No, di ba? Oh, see you next anniversary. Dili oy, kada Domingo. Dili lang na sa next anniversary. Kada Domingo, then we will see again growing sa 17th anniversary. Okay. So, the secret of wait. Asa naman ito? Sunod. Sunod na. Okay. So, stay strong in your faith. No? Nag-faith na. Natulog ka sa 3. Okay. So, advance mo ka sa akin. Okay, so number 3. Keep the faith. Keep the faith. How do you do it? Ibantayan pa ninyo ang pagtuon? Keep the faith. Sa atong pagkinabuhi, daghang klaseng storms, daghang klaseng problema nga moabot sa ato ang kinabuhi, na bagyo, ulan, hangin. These are examples. But storms, kusog hangin, bagyo, problema sa kinabuhi, relationship, walay kwarta, dili kini dapat mo hinungdan nga makapatay sa atong pagtuon. Dili kani mo hinungdan nga mo magluod ka sa Ginoo. Instead, atong paningkamutan that you will be like wise builders. Nabasa natin sa Bible na that you will be building church upon the rock. O ang imong kinabuhi atong tanawon, you should have a strong foundation sa imong kasing-kasing o huna-huna nga si Jesus. Jesus is the rock. He is the strong foundation. Okay? So, sa atong kinabuhi, atong hinumdumuan nga kinahanglan nato sa Jesus. Dili kwarta, dili ayuda, dili lang good health or unsa pa relasyon, happy family. Ang atong gikinahanglan is si Jesus, the center of our house, our home. Siya ang sentro. Nga dili kita magsigig bagulbol nga walay kwarta, walay kaunon. Dili na siya mao. Magbuhi na maski walay kwarta. Magsigig ingon nga labad kay si Digong, kay ekonomiya, nagpalpak, wala kay pandemic, yung anak naman mo. Paglagot ko sa'yo, maminaw ko ng kritiko ni Digong. Wala daw sila balay. Tungod ba na ni Digong walay balay? Tungod ba na ni Digong walay makaon? Kung maling kamot lang kita natay kaunon, kalamungay, kamuti, tanong mo, kamuti na pagkadugay-dugay. Saging, ibutang, magturog na siya. Ang problema nato, bagulbulan ang kita kaayo. Kung sinatabo nila ni Moses sa iyang grupo, maski si Moses wala nakaabot sa Kanaan tungod sa iyahang nahitabong mali. It will take only 1 or 2 weeks unta from Egypt mo adto Kanaan kay duol na kaayo. Pero tungod sa ilang pagkabagulbulan kung sige mo sa Ginoo, it took them 40 years to be able to get out of Egypt. Unya ang nakaabot dili daghan ang nangamatay sa dalan. Moses wala makaadto tungod anang bagulbulan. Dili pero parang gihapon sa Ginoo si Moses. Naambot pa sa buot is dili gusto sa Ginoo magsige tagbagulbol. Keep the faith. Bantayan nato ang atong pagtuo nga si Jesus lang yun sige ang atong focus. Siya lang yun ang atong sentro sa atong pagkinabuhi. And He will give us that joy
We will never walk alone. We will never be lost. We will never be afraid. But we will live a life of joy and security. God is the protector. God is the provider. Siya ang ato ang rock sa atong kinabuhi. Direkta, maunsa. Dili nato dili punta mag-inusara sa atong paglakaw. Dili nato biyaan Ginoo through the Holy Spirit. We will always invite Him to walk with us. Sama sa kanta ningon, walk with faith in your heart and you'll never walk alone. We will never walk alone. We will not be misguided. Ang atong direction eksakto when we have Jesus in our life, nga dili mawala kining ato ang pagtuo that Jesus is the name of our God. He is the God, the King of Kings, the Lord of Lords, He is love, He is the joy, the security provider, the shepherd, protector, or unsa pa. Pandemic, kani nga COVID, ayaw mo hadlok sa COVID. Pero maglikay lang. Maglikay nga, dili mo matakdan. Maglikay nga, dili mo matakdan. Kung na'y magpakuna sa inyo ha, pabakuna. Ayaw tulo mamamatay in 3 years time na pabakuna. Kasi kayong ano mamamatay sa isla na may bilib. Ang wala ng pabakuna, mula may bilib. Dili yun. Kami mga namin, na-vaccinated namin. Kaya ikinanglan po. And drink more vitamin C. Kung sa man, dalang kayong magkaon ng vitamin C. Karamungay, kaunan ng hilaw luto. Kaya, kaunan ng karamungay, di kayo matatan o ano. Alam mo pagkakaraan si paulan, mag-ubo. Pag magsugod ka na yung ubo, dalong ka sa hospital, iswab test na, COVID din ka. Ay lang anak, drink. Itagda ang imuhang. Dili lang ang atong pagtuo, magsilang taog pray, wala gibuhat. Balance personality. Mag-pray, mag-worship, magtrabaho, tagdon ang physical, tagdon ang mental, and also spiritual. Okay? So, stay strong in your faith. The secret is you hold on to your belief. Hold on to your belief. I would like to, okay. 10 commandments lang man ang gihatag sa Ginoo kay Moses. Pero take note of the 11th commandment. Thou shalt not compiance. Thou shalt not compiance. The enemy, Satan, is never happy seeing the church successful. So, dili ka magkumpiyansa. Satan is never happy to see souls being saved. Satan is never happy seeing believers growing in faith and our church growing in number. No? Muni kalaban na to si Satan. Negativist kaayo. Dili niya gusto nga mag-prosper ta. Dili niya gusto mo daghan ta in number. Dili niya gusto nga daghang kalag nga ma-save sa Jesus the Healer Assembly of God. While our God, the name is Jesus, is happy with faithful, righteous, obedient people like you. Amen. Ha? Kinahanglan sa Ginoo ang ato ang pagtuo nga malahutayon, ang makanunayon, dili pa rin pa. Okay? So, kamo ba na? Kita na, no? Okay. So, again, we have assignments to do. We have works to be done. And another reminder is, still, Apostle Pablo reminds Timothy, the young pastor, and best friend, ingon niya, do your best to present yourselves to God as one approved. Challenge not to meet tanan because we have the assignment. A workman who does not need to be ashamed and who correctly handles the word of truth. All of us should do our best. Maning ang term na gigamit, paningkamutin ninyo. Paningkamuti. Do your best to present
present yourself to God as one approved. A workman who does not need to be ashamed. Dili nato ikaulaw ang atong pagka-Kristiyano. Dili nato ikaulaw ang pag-share sa mga pulong sa Diyos nato sa atong pamilya, sa atong silingan, sa atong classmates, sa atong work office mates. And dili lang kay basta-basta ta magsulti. When our mouth speaks, it should be words of God, Bible-based. We should deliver, share the words correctly. Walay sobra, walay kulang, kay curse ang maato kung pasubrahan o pakulangan nato ang Bible. No more, no less. What God says, i-share nato na siya. This is our commission. To go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit, and teaching them to obey all my commands. Naka-teach na ta, nakatudlo na ta, pila ka hisgot sa Bible ang atong na-share. Kaya giingon man, all the commands. Grabe na? All the commands. So we are, we play a very important role to propagate the words of God. By the way, singit ko na advertisement. Mga nanay, abihang inyong radio sa Radio Ronda kada Sabado 4 to 5 and ipuna ang mga bata sa silingan para maminaw sa pulong sa Diyos. It's a very good program nga iya sa Child Evangelism Fellowship. Also, open sa akong vlog. Open mo sa YouTube. Dula-dula naman po mo. Kasilip mo at least ako ang vlog. I am interested that many people will hear about the words of God. If no one like us will teach young children, kinsa man, or paano sila makadungog sa pulong sa Diyos kung walay pares nato kung sangyaw. No? Dili problema ang Bible. Ano may Bible tanan? Okay, kung wala may Bible, tagaan ta mo. Wala may kulang. Teach them. It should be Bible-based. We should be able to teach, especially the young children. Kaya kani mga young children, mudako na sila, dili mawala kaning training nila, dili mawala kaning knowledge nila about Jesus. Kung tusog na sa atong pagtuo, it's not enough that we will have to keep it by ourselves, but to share it to others correctly. Dili daw ta maulaw, dili ta mahadlok. Kaya kanang kahadlok o kaulaw is not the Spirit of God. Iyan na sa evil. The evil wants you to be ashamed, to be afraid to teach the Bible. Pero kung i-allow mo ay mong kaugalingon nga magpagamit, kalipay kay sa Ginoo o himuon gyud mong bright, himuon mong equip to do the teaching of the words of God. And then, okay. Hagit po na ko sa inyong tanan. Let us work together as a team. And here is the acronym of the team. Together, each one achieve more. Which means, dili ka mo ingon, ay, trabaho natin yan. Abigas pastor, trabaho natin pastor, trabaho na sa mga dekon. Dili. We will be working as a team. Together, each one achieve more. Kung mag-inusara ka, kung maluya ka, or matumba ka, walay isang nga lift up nimo to go again and work for the mission of the church. So it needs a teamwork. Then we will achieve more. Sama sa silhig na tingting, kung isa lang, ato na siyang isilhig, maglisod gani o dala sa masking cotton or gaan kaayo. Maglisod o palayo sa sagbot. Pero when we have the
the bundle of sticks, no? Bundle. Ingon ani kabaga, atong i-bundle, maka-irog na siya maski bukat-bukat nga bato or dako-dako nga kahoy or mga dahon. That is what is meant by together each one achieve more. Kung si pastor lang mag-inusara, kunya, bugdo na siya kiro, makauli na siya. Kung siya kauban na, kutabang kung ano sa kiro, ang isip ano kasimpon. Wala siya ka-istorya, laayat siya. So kapuyon siya, dilikningawan siya. Wala siya gas, wala siya kalipay. But when there are two or more working together, mas daghan ang ilang agi. One talks, the other is intervening, nag-pray, then the other ano ka ng mga bata na nagsigilak-hilak. There are different works to be performed. Masin sa Bible study group. Kung dili na kailangan si pastor ang maglimpyo, dili si pastor ang magtampulindas, dili siya ano dinhi, naa siya ay mga kauban. So at least, dili man ang problema diri sa ato ang job, everybody is working, I see you working, lipay na mini pastor, di ba? Yan, dapat yung nadugang ang mga gwapo-gwapa. Oo, ikaw beto? Nagkaduwa mo niya ganina, nagdari sila. Okay, so congratulations sa first anniversary niyo mapag-attend karon. Naapa diri mga first timer na nag-attend sa among anniversary. I am inviting you that this is the church God prepares for you. Come again. We will see you. So again, what we started, we finished it well. Huh? Perseverance is required. Fight a good fight. Finish the race. Keep up your faith. Shall we rise?